Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, 3 ng Pebrero ay nagmula kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay galing kay Brother Paulo Fresnosa of Hanam de Sower Catholic Community. Messiah, Madman, and Me. Marahil in a modern day setting, marami pa din ang sinasapian ng masasamang espiritu. Mga nakatira sa mga sementeryo na kung tawagin ay opisina, kwarto o bahay na walang kabuhay-buhay. At kung saan man nakatenggay, nagpapadaloy na lang sa agos ng buhay. Wala ring gapos, walang kontrol sa sarili at wala ring makapigil. Araw-gabi sumisigaw pero hindi na verbally, kundi digitally. Sumisigaw sa mga post sa social media, tawag ngayon ay shoutout. Talamak na ngayon ito sa panahon natin. Maaaring hindi na sa itsurang nagwawala, pero sa kilos na taliwas sa Diyos at pinaglalaban pa. Tawagin mo na akong pessimist o nega, pero realidad lang na marami nga ang ganito ang pamumuhay. Kahit ako mismo, maraming yugto sa nakaraan ko na para bang sinasapian ako ng masamang espiritu.
mga maling gawain ko at pagwawala ko. Kahit pa nga pananakit ko sa aking kapwa at sa aking sarili. Ang mabuting balita mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang sagot at solusyon, si Jesus. Ako na dating nagwawala at walang kontrol ay pinagaling ni Jesus, pinagkatiwalaan at ginawa pang mensahero sa kabila ng pagiging hindi karapat-dapat. Marami pa din akong nakakasalamuhang tao na hindi sineseryoso si Jesus. Nakikiusap kay Jesus na umalis siya sa kanilang buhay, lalo na kapag ginagalaw-gaw ni Jesus ang mga natatagong ugali na hindi pa din binabago. Narito ang dating may sapi, nagpapaalala sa mga pagbabagong ginawa ni Jesus sa aking buhay. Manalangin tayo. Salamat po sa pagpapalayas mo ng masamang espiritu sa buhay ko. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.